natin yung isa. Ala, ano yun? Patay na? Ala, patay. Hello mga idol, ito. Maglilinis na naman tayo ng ating crayfish, no? Crayfish ko nga pala ito mga idol. Yan. Masyado na ulit madumi, no? Kaya ating lilinisin na naman siya. Pakita ko sa inyo, madumi na siya. Yan mga idol. Kita nyo, dumi na siya. Yan, dami ng dumi. Yan. Saka kung nakikita nyo pala, meron na tayo mga isda dyan. Bumili pala ako ng gapi nakaraan. Sakto naman kagandahan nung nabili nating gapi, buntis na. Kaya yun, mga anak niya no? Nanganak agad yung gapi nating nabili, no? Kaya marami na tayong isdang maliliit dyan. Ayan. Ang purpose nga pala ng gapi na yan, sila yung mga kumakain ng mga kitikite, yung mga itlog ng lamok, para hindi nagkakaroon ng lamok yung ating yung ating pan. Ito na yun, sobrang dumi. Ang araw ko lang hindi siya nalinis, no? Ngayong gabi maglilinis tayo ng ating pan. Sila. Kunin muna natin sila, no, mga idol. Uy, maglag. Ayan mga idol. Dito natin sila hulihin isa-isa. So, papalag to mga idol Masyado silang mahirap idol. Lang, no? Mahirap lang sila hulihin kasi mga sa tubig. Tignan natin yung bato. Tignan natin yung bato. Kasi ito yung napakahirap nila hulihin. Sa tubig. Huli na natin yung isa. Lagay natin muna doon. Bakit malikot? Kasi nandito yung iba. Sana na rin madumi yung dahon ng saging. Dito rin natin makita pag meron na silang itlog. Okay, malakit. Ingat lang tayo para tayo masipit. Masyado sila mabibilis. Ayaw magpahuli. Maliligsis talaga sila. Wala pa rin. Dalawa na lang, ayaw magpahuli. Ito lang kahirapan ng idol kasi wala pa akong net panghuli sa kanila. Ito wala pa din. Pesa. Hindi nakakatakot silang dakutin bigla kasi ipansipit sila, baka tayo masipit. Ito yung malaki idol. Yan, sisipsipin na natin yung kanilang dumi. Yung mga isdang maliliit na natira dyan. Wala gagamitin ko pang sip-sip sa kanila.
Yan nga mga idol, no? Tapos na tayo maglinis dyan. At ito, nung binalikan ko pala sila pagtapos ko kumain, yan, napansin ko, akala ko meron na namatay. Akala ko meron nang na-stress. Ayun, kung nakikita nyo mga idol, yung nakahiga. Nakahiga na yun, na hindi na gumagalaw. Akala ko talaga namatayan na ako ng crayfish, no? Dahil wala na siya, no? Hindi na siya gumagalaw dyan. Tapos, akala ko na stress na natin siya sa paglinis natin kanina, no? Yan, tinutukan ko pa yan ng camera mga idol. Hindi talaga siya gumagalaw dyan, no? Akala ko, sabi ko, namatayan na ako ng breeder, no? Tapos pinagmasdan ko lang siya ng mga ilang minuto dyan mga idol. Yan, akala ko talaga namatay na siya. Pero yan lang pala, naalala ko mga idol. Yan, tinutukan natin ng camera. Naalala ko pala mga idol, yan na pala ang senyalis ng magmomolt na yung crayfish, no? Kaya dapat wag muna natin silang galawin kasi baka lalo silang ma-stress. Yan na pala ang yung sign nila para magpalit sila ng balat, kasi medyo lumaki na yung ating mga breeder na maghihintay na lang tayo ng mag-itlog sila, no? Pero yan, pag nag-molt siya, kailangan niya makapag hanap ng tataguan para pa nagpalit siya ng balat, hindi siya mabuli ng mga kapwa niya crayfish, no? Kasi pwede siyang kainin ng mga kapwa niya, kasi cannibalism nga pala itong mga crayfish, itong mga Australian red blue. Yan, yung mga ARC natin na to, cannibalism to mga to. Kinakain nila ang kapwa nila crayfish. Kaya yun, nakita nyo, gumalaw na siya. At kailangan nila makapagtago pag sila ay nakapag-molt na, para hindi sila mabuli ng mga kapwa niya at hindi sila makakain. Kasi kakainin talaga sila pag sila ay yung bagong molt, kasi malambot pa sila nun. Kaya sabi ko, akala ko talaga namatay na tayo mga idol, pero ayun, gumalaw na siya, diba? Kaya pag mga ganyan, pag kayo po merong alaga, wag nyo po muna silang gagalawin, hayaan nyo lang po sila, kasi hindi naman po yan patay. Kumbaga yan ay magpapalit na ng kanilang mga balat. Kaya ganyan, ayan mga senyalis po ng magmomolt ng ating mga crayfish, no? Yan, nakita nyo, malinis na po ang ating pond dahil nasipsip na natin ang kanilang mga dumi, no? Yun, binago na naman natin yung kanilang style. Kaya mamaya papalitan ko na rin yung kanilang PVC, kasi may PVC dyan na dalawa. Di tres, masyado silang malaki doon, kasi wala pa naman silang 6 inches, mga 4 inches pa lang naman sila. Kailangan nila PVC hindi dos lang. Kaya papalitan natin yung PVC na yan. Yan yung ating mga bagong setup, yung ganyan na lang. Tinanggal ko na rin pala yung dahon ng saging kasi masyado na rin madumi. Papalitan na lang natin yung mga sunod na araw, no? Kailangan pa kasi nating ibabad, magdamag yung bulok na dahon ng saging bago natin ilagay sa kanila, kasi nagkakatas yun ng kulay brown. Kaya kailangan at yung ating mga gapi pala dyan, no? Tuwan-tuwa na kasi malinis na yung kanilang paligid. Nakagalaw na sila ng malawak na yung kanilang galawan, mga idol, no? Maraming salamat sa inyo sa panonood. Kung aabot kayo hanggang dulo, maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagsubaybay. Lagi ko kayong i-update mga idol, lalo na pag ito ay nangitlog na, nagkaroon na tayo ng craylings, no? Yung mga anak nila, no? Yan tayo magiging matutuwa tayo bilang isang breeder pag tayo ay nakakapagpaitlog na nito, no?
Yan, update ko lang kayo mga idol pag ako nakapagpaitlog na. Siyempre, number 1, ako matutuwa kasi bilang isang breeder, nakakatuwa pag ikaw nagkaroon na ng mga craylings. Kasi sa dadami na sila, no, mga idol. Kailangan lang natin talaga silang tutukan, alagaan, at siyempre, aluan natin ng pagmamahal para sa nila. Tsatsagain mo lang talaga maglinis nito mga idol, no. Hindi naman siya matrabaho. Hindi siya matrabaho alagaan. Yan. Nakakatuwa nga ang mga idol kasi pag galing mong trabaho, silipin mo sila kung may pagkain pa. Kaya mga idol, pagkabigay mo nito sa gabi, pag di nila naubos, hindi mo na sila kailangan bigyan kasi uubusin nila yun. Saka andyan naman po yung ating gapi, no. Sila ay uubos ng mga tira-tira nito nating mga crayfish. Yung gapi, yung mga isda natin dyan, sila ang uubos ng mga tira-tirang pagkain. Yan. At saka kung nakikita nyo na mga idol, yan, nakapagpalit na ako ng PVC. Yan, kaya meron na silang mga didos na PVC para sakto lang yung kanilang laki sa kanilang mga PVC, mga taguan nila. Yan. Pero yung halos makikita nyo dyan mga idol, 6 yung nilagay kong PVC. Pero halos lahat hindi yan nila nagagamit. Kasi sa isang PVC makikita nyo dyan, dalawang crayfish po ang nandyan, no. Yung magkasundo lang talaga. Pag hindi naman sila magkasundo, isa lang sa isang PVC. Yan. Kaya maraming bakante dyan sila. Kaya makikita nyo, ayan, napakarami nilang pwedeng taguan. Kaya walang problema pag nagmumold po sila. Meron silang tag-iisa nilang Zelda, no. Zelda talaga, akala mo mga bilanggo talaga sila Yan. Yan lang po ang mga setup natin. Kaya yung mga gapi po natin dyan, ayan, tuwa. Meron tayong mga gapi na sling. Marami na tayong kakain. Tsaka nung mga unang upload natin mga idol, hindi nyo lang napapansin, napakarami ng kitikiti nun. Kaya naisipan natin bumili nitong gapi para sila ang kumain sa mga kitikiti ng mga lamok, no. Kaya, ngayon kung mapapansin nyo mga idol, malinis na yan, clear na yung tubig natin, wala na yung kitikiti, wala na lamok kasi ayun na, kinain na nga ng mga gapi yung isda natin, no. Yan ang number 1 na purpose kapag kayo po ay nag-alaga nitong crayfish. Kailangan nyo na rin po talagang samahan itong gapi. Yan, para walang lamok, safety po yung ating yung ating pan. Hindi rin po tayo lalamukin, Yan. Kaya dito ay napaka luwag. Dito binidyohan ko na lang idol, in-steady ko yung camera natin para mapagmasdan natin kung anong ginagawa ng ating mga crayfish ngayon sa bago nilang setup, no. Ginanyan na lang natin mga idol yung paglagay ng PVC kasi medyo pagdikit-dikit, pwede naman kalat-kalat yan mga idol. Nilagyan ko na rin ng mga bato-bato para hindi nila napapagulong kasi kumakalat yung PVC nila. Pwede po yung mga ganun, yung kalat-kalat kapag kapag malaki po yung ating pan. Binibreed pa lang naman natin sila. Pag nakitaan na natin sila na may itlog na, yun, saka na natin separate po yung isa. Iiwalay na natin siya dyan para hindi makain yung mga itlog. Maraming salamat sa inyo mga idol.